What? Not so fucking tough now, are you? Spunk lifted you. Ah, you remember the... I told you! Maligayang pagbabalik sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang western thriller film noong 2016 na pinamagatang Hell or High Water. Spoilers alert, watch out and enjoy. Nagsimula ang pelikula sa isang tahimik na umaga sa isang lungsod sa Texas, kung saan makikita ang pagpasok ng isang babaeng empleyado ng bangko na tinatawag na Texas Midland Bank. Sa hindi niya inaasahan, bigla siyang tinambangan ng dalawang lalaking magnanakaw na nakamaskara. Dahil kakabukas lang ng bangko ay wala pang laman na pera ang mga counter, at bagamat mayroong baril ang mga lalaki, tila hindi natatakot ang babaeng empleyado dahil ramdam niya na baguhan ang mga ito. All you're guilty of right now is being stupid. Just leave and that's all it'll be. Sinabi niya na ang mga pera ay nasa loob ng saradong safe at hawak ng kanyang boss ang mga code para dito, kaya nagpa siya ang dalawang kriminal na maghintay. Sa oras na dumating ito at pumasok, agad siyang tinutukan ng baril at inatake ng mga lalaki. Matagumpay na nakatakas ang dalawang magnanakaw sa kanilang sasakyan, na ang dalawang magkapatid pala na nagngangalang Tanner Howard, na siyang panganay, at bunsong si Toby Howard. Mahigit isang taon pa lamang noong nakalaya si Tanner at itinuturing na niyang trabaho ang pagiging kriminal, habang si Toby naman ay may mas malinis na record. Habang tinatakasan ang mga pulis, pinagalitan ni Toby si Tanner para sa pag-atake niya sa bank manager, ngunit kalaunan ay nagplano silang pagnakawan pa ang isang branch ng Texas Midland Bank. Sa loob ng bangkong iyon, makikita ang isang babaeng teller na kinakausap ang isang matandang lalaki, na nagsasabing nakahanap siya ng maraming mga lumang barya sa kanyang bahay. Habang ipinapaliwanag ng teller na maaaring may mga halaga ang ilan sa mga barya, biglang pumasok ang dalawang magkapatid at agad na nagdeklara ng pagnanakaw. Tinutukan ni Tanner ang teller at inutusan siyang ubusin ang laman ng mga drawer, ngunit kakaunti lang rin ang kanilang nakuha. Tinanong nila ang matandang lalaki kung may dala siyang baril, at noong makumpirma nilang mayroon, maingat na kinuha ito ni Toby at inilagay lamang sa malapit na counter katabi ng matanda. Nang nasiyahan na sila sa kanilang nakuhang pera, agad na umalis ang magkapatid ngunit hinabol sila ng matanda habang walang habas na pinapaputukan. Matagumpay muling nakatakas ng ligtas ang dalawa, at sa kabila ng nangyari, nagpa siya si Tanner na nakawan pa ang isang bangko, ngunit mariing tumutol si Toby dito. Maya-maya ay nakarating na sila sa kanilang ranch, kung saan inilibing nila ang kanilang sasakyan sa lupa gamit ang backhoe. Ang sunod-sunod na pagnanakaw ay nakarating sa Texas Ranger na nagngangalang Marcus Hamilton, at kanyang partner na si Albert. Dahil sa katandaan ni Marcus, nalalapit na ang kanyang mandatory retirement, ngunit dahil sa bagong kaso na ito, maaari niya pang mapatagal ng kaunti ang kanyang pag-alis. Si Albert ay mas bata ng kaunti sa kanya at may lahing half Mexican at half Indian, dahilan upang madalas siyang pabirong kutsain ni Marcos. Ipinasa ng FBI sa Texas Rangers ang kaso ng mga pagnanakaw na ito dahil walang branch ang Midland Bank sa labas ng Texas, at dumagdag pa na iilang libong dolyar lang ang natangay ng mga kawatan. Samantala, nagreklamo si Tanner dahil sa hindi magandang kalagayan ng kanilang ranch, kaya ipinaliwanag ni Toby na habang nakakulong si Tanner, mag-isa niyang inaalagaan ang kanilang ina na may malubhang sakit. Isang linggo pa lang ang lumipas mula nang mamatay ang kanilang ina, at habang tinitingnan ang dati nitong kwarto at kama kung saan siya namayapa, sinabi ni Tanner ang kanyang pagsisisi na wala siya sa kanyang mga huling sandali, kung saan nakatulong man lang sana siya kahit kaunti. Ito rin ang dahilan kung bakit magkasama ang magkapatid ngayon, upang tulungan niya si Toby sa pagnanakaw sa mga bangko, dahil na rin sa kahirapan ng kanilang buhay. Tinanong ni Tanner ang patungkol sa huling habilin ng kanilang ina at kung naroon ang kanyang pangalan, ngunit binanggit ni Toby na hindi na ito mahalaga, dahil ang iniwan na ranch ay malilipat na sa pangalan ng kanyang mga anak sa susunod na Biyernes. Sinabi ni Tanner na alam niyang noon pa man ay hindi na siya gusto ng kanyang ina,
at mas kinamuhian pa siya noong napatay niya ang kanilang mapangabuso at lasinggerong ama, na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong ng 10 taon. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpa siya ang magkapatid na magpatuloy at pumunta sa ibang lungsod sakay ng isa pa nilang sasakyan. Samantala, nagtungo sina Marcos at Albert sa naunang ninakawan na bangko, kung saan nalaman nila na hindi gumagana ang mga CCTV dahil kasalukuyan silang ina-upgrade. Wala gaanong nakuhang pagkakakilanlan si Marcos sa mga kawatan, at noong sinabi ni Albert na maaaring mga adik ang mga ito, hindi niya iyon sinangayunan dahil sa ingat ng mga ito na hindi mahuli. Nang tinanong nila ang babaeng empleyado, nalaman nilang maaaring lokal ang mga salarin dahil sa kulay ng kanilang balat at tunog ng mga boses. Di nagtagal ay nalaman nila na ang ikalawang branch na ninakawan ay halos may pagkakahalin tulad sa nauna, kung saan hindi rin gumagana ang mga kamera. Naghinala si Marcos na ang mga magnanakaw na ito ay mahaba ang pasensya at may plano, kung saan dahil nakakakuha lang sila ng tig-iilang libong dolyar, aatakihin pa nila ang iba pang mga bangko hanggang sa maipon nila ang sapat at nais nilang halaga. Samantala sa isang restaurant, nagkaroon muli ng pag-uusap ang magkapatid patungkol sa kanilang mga personal na buhay, kung saan nalaman na 1 taon nang hindi nakikita ni Toby ang kanyang mga anak dahil sa paghihiwalay nila ng kanyang asawa. You want a little advice? No, I don't. Pinayuhan ni Tanner ang kapatid na bisitahin sila bukas, ngunit binanggit ni Toby na marami siyang utang sa kanyang asawa para sa child support. Nang marinig ito, napansin ni Tanner ang isang bangko sa labas at nagpalusot na pupunta sa banyo, bago sabihan si Toby na hintayin sa loob ng sasakyan. Nang makalabas si Tanner, nilapitan si Toby ng waitress at nagkaroon sila ng pag-uusap, kung saan ibinahagi niya na dati siyang nagtatrabaho sa isang minahan bago siya tinanggal. Makikita na mayroong interes ang waitress sa kanya at inalok pa siya ng trabaho sa restaurant, bago niya iwanan ang kanyang numero sa lamesa. Nalaman ni Toby ang kanyang intensyon at ayaw niyang idamay siya sa kanyang magulong buhay, kaya sa halip ay nag-iwan na lang siya ng malaking halaga ng tip para sa kanya. Samantala, pumasok si Tanner sa tahimik na bangko at agad na tinutukan ng baril ang teller upang utusan siyang simutin ang laman ng mga drawer. Paglabas ni Toby, naabutan niyang nagmamadaling tumatakas ang kapatid mula sa pagnanakaw, kaya agad silang sumakay ng sasakyan at mabilis na nagmaneho paalis. Pabirong sinabi ni Tanner na sobra na ang perang ito para sa child support, habang galit na galit naman si Toby sa kanyang ginawa, sinasabing hindi kasama sa kanilang plano ang pagnanakaw sa ibang bangko maliban sa Midland Bank. Sinabi ni Toby na nagsisisi siya sa paghingi ng kanyang tulong, at ngayon ay kailangan muli nilang idispatcha ang kanilang sasakyan. Samantala, habang nagmamaneho pabalik sa kanilang opisina sina Marcos, nakatanggap sila ng tawag patungkol sa nangyaring pagnanakaw na ginawa ni Tanner, kaya agad silang bumalik upang puntahan ito. Nang makauwi ang dalawang magkapatid, agad nilang ibinaon sa hukay ang kanilang ginamit na sasakyan at kumuha ng panibago, at saka nagmaneho muli paalis. Muling ibinahagi ni Albert ang kanyang hinala na mga drug addict ang mga salarin, ngunit hindi pa rin kumbinsido si Marcos dahil sa husay magtrabaho ng mga ito, at naniniwala siyang may sinusundan silang plano. Napag-usapan naman nila ang magiging buhay ni Marcos sa oras na magretiro siya, kung saan binanggit niya na hindi niya alam kung paano siya mamumuhay matapos mamatay ang kanyang asawa. Habang nasa kanilang daan, nakita nila ang nasusunog sa di kalayuan, at naabutan nila ang ilang lalaki na inililipat ng lugar ang maraming mga baka upang takasan ng apoy. Samantala, pumunta ang magkapatid sa trailer na tinutuluyan ni Tanner, kung saan nakita ni Toby ang ninakaw sa kanyang sombrero. Nagpasya si Tanner na kunin at dalhin ang kanyang mga baril, ngunit tumutol si Toby dito, kaya ipinaliwanag ni Tanner na hindi niya maaaring iwanan pa ng sobrang tagal ang mga ito sa trailer, dahil sa mga pulis na maghahabol sa kanila. Nang makarating sa bangko ang magpartner, kinausap nila ang batang teller at nalaman na isang lalaki lang ang pumasok sa loob habang ang kanyang kasama ay naghihintay sa sasakyan na nakapark malapit sa restaurant. Nalaman rin nila na nakuhanan ng CCTV ang ginawang pagnanakaw, kaya inutusan ni Marcos si Albert na panoorin ito, habang pupunta naman siya sa restaurant upang magsagawa ng pagtatanong. Sa loob, nakausap ni Marcos ang ilan sa mga kalalakihan na nakakita umano sa dalawang salarin sa pagnanakaw, kung saan nakakuha siya ng kaunting impormasyon sa itsura ng dalawa, at sinabi rin ng mga lalaki na maaaring magkapatid ang mga salarin. Sunod na nakausap ni Marcos ang waitress at nalaman na nag-iwan ng $200 tip ang isa sa mga salarin, kaya hiniling niyang kumpiskahin ito bilang ebidensya. Galit na tumanggi ang waitress, at sinabi na kailangan niya ng warrant para mangyari ito,
At dinagdag pa na gagamitin niya ito upang mabayaran ang kanyang mga utang at pambili ng pagkain para sa kanyang anak. Nang pumasok si Albert, inutusan siya ni Marcos na magpareserba ng silid sa isang hotel, dahil suspecha niya na muling aatake ang mga magnanakaw malapit sa lugar. Samantala, habang nasa kanilang daan, napag-usapan ng magkapatid ang patungkol sa mga anak ni Toby, kung saan sinabi niya na hindi sana sila maging katulad nila kapag lumaki. Huminto sila sa isang gas station, kung saan habang pumasok sa loob ng tindahan si Toby upang bumili ng inumin, dumating ang isang sasakyan na may sakay na 2 lalaki. Nagalit ang driver nito dahil sa walang tigil na pagtingin sa kanila ng kalmadong si Tanner, kaya inilabas niya ang kanyang baril at sinubukan siyang takutin. Nagtangka si Toby na bugbugin rin ng isa pang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Tanner, kaya inihagis niya na lang ang baril at saka bumalik sa sasakyan. Kinagabihan, pumunta ang dalawa sa isang Indian casino upang linisin ang kanilang mga ninakaw na pera, kung saan bumili sila ng maraming chips. Ginamit ni Tanner ang ilan sa mga ito upang maglaro ng poker, habang si Toby naman ay nakaupo sa bar at umiinom katabi ng kanilang mga chips, ngunit di nagtagal ay nilapitan siya ng isang babae, na nagtangkang akitin siya at hiniling na dalhin siya sa kanyang hotel. Naging maganda ang paglalaro ni Tanner, ngunit nagkaroon siya ng kaunting sagutan sa isang manlalaro. Agad na tinapos ni Tanner ang kanyang laro at tumayo na, ngunit tumayo rin ang lalaki upang harangin siya. Sa kabila nito, nagpalitan lang muli sila ng salita at hindi nagkaroon ng pisikalan. Pagkatapos ay mabilis na nilapitan ni Tanner si Toby nang makita ang balak ng babae. You saw them stack of chips in here. Easy mark? What? What were you gonna do? Mind if I sample the goods? Real fucking hands off him. Crazy! Call me. Have you managed to stay out of prison for a year? It's been difficult. Kalaunan ay kinashout nila ang kanilang mga chips, kung saan ang karamihan sa pera ay ipinasok ni Toby sa kanyang bank account sa Texas Midland Bank. Sunod ay kumuha sila ng silid upang manatili para sa gabi, kung saan nakipaglandian pa si Tanner sa babaeng clerk. Good Lord, look at you. We would be obliged if you provide accommodations that we failed to call ahead. Boy, you are trouble. Nakalaunan ay sinamahan siyang mag-yoga sa kama, habang pilit na hindi pinapansin ni Toby ang kanilang katahimikan. Samantala, makikita rin sina Marcos sa kanilang silid na nanunood ng telebisyon, ngunit patuloy pa rin ang pabirong pangungutya ni Marcos kay Albert dahil sa kanyang lahi, kaya gumanti rin siya at binigyan ng katatawanan ang kanyang katandaan at nalalapit na retirement. Ipinaliwanag ni Marcos na ang kanyang mga pang-aasar ang siguradong mamimiss sa kanya ni Albert sa oras na pumanaw siya. So what you'll laugh about when you stand over my grave and wish me well. God, I hope that's tomorrow. Oh, that was a good one. Kinabukasan, maagang umalis ang magkapatid, habang ang magpartner naman ay nagkaroon muli ng pag-uusap sa labas ng hotel, ngunit nakatanggap lang muli ng pangungutya si Albert mula sa matanda. Pumunta ang magkapatid sa kanilang abogado, kung saan sinabihan sila nito na kailangan nila ng $40,000 sa Huwebes upang bayaran ang reverse mortgage sa ranch, dahil kung hindi ay ifo-foreclose ng bangko ang kanilang ranch at bahay. Makikita na tila alam ng kanilang abogado ang ilegal nilang ginagawa, at alam niyang hindi sa malinis na paraan nanggaling ang kanilang pera, ngunit wala siyang balak na magsumbong sa mga otoridad at nagpas siyang tulungan ang magkapatid. Alam niya ang plano ni Toby na bayaran ang utang ng kanyang ina sa Texas Midland Bank gamit ang sariling pera ng bangko na kanilang ninanakaw. Nagtanong si Tanner kung bakit niya sila tinutulungan, kaya ipinaliwanag ng abogado na alam niya ang ginawang panloloko ng bangko sa kanilang kawawang ina, na binigyan nila ng hindi sapat na halaga na utang upang sa oras na hindi siya makabayad, makukuha nila ang buong property at mapakinabangan ito ng mas malaking halaga sa tulong ng mga natuklasang maraming langis sa lupain. Ang buong plano ni Toby ay bayaran ang buong utang sa bangko at bawiin ang ranch, na kanyang ipapamana sa kanyang mga anak. Inirekomenda ng abogado sa kanila na kunin ang Midland Bank sa pag-manage ng trust para sa kanyang mga anak, upang mas maitago pa ang kanyang mga bakas. Samantala, nagplano sina Marcos na bantayan ang isang branch ng Texas Midland Bank upang maabutan ang mga salarin. Nagpasya silang kumain sa isang restaurant, kung saan tinanong sila ng matandang babaeng waitress kung ano ang kanilang hindi gusto, dahil 2 uri lang umano ng steak ang mayroon sila. So what don't you want? Pardon?
What don't you want? You know, I've been working here for 44 years. Ain't nobody ever ordered nothing but T-bone steak and a baked potato. Except this one from New York tried to order trout back in 1987. We don't sell no damn trout. Sa kabilang banda, bumili ang magkapatid ng isa pang lumang sasakyan upang gamitin sa panibagong pagnanakaw. Pagkatapos ay mag-isang bumisita si Toby sa kanyang dating asawa at mga anak. Kinausap niya ang kanyang panganay na anak na si James, at sinabi sa kanya ang patungkol sa mapapasakamay nilang lupain, at ipinaliwanag na hindi na muli silang mamumblema sa pera dahil sa maraming langis dito. Inamin niya rin sa kanya na totoo ang mga naririnig niyang balita patungkol sa ginagawang pagnanakaw niya at ni Tanner, kaya hiniling niyang huwag silang tularan. Samantala, naghihintay pa rin sa tapat ng bangko ang mag-partner, kung saan nagkwento si Albert na kung paanong pagmamayari noon ng kanyang mga ninuno ang buong lupain ng West Texas, hanggang sa sapilitan itong inangkin ng mga white people, ngunit ngayon ay mapupunta na ang lahat ng ito sa mga bangko. Kalaunan, nagpapahinga ang magkapatid sa kanilang ranch, kung saan nagkaroon sila ng taus-pusong pag-uusap patungkol sa kanilang personal na buhay, na nauwi sa masaya nilang paglalaro. Sumapit na ang gabi, kaya nagpa siya si Albert na pumasok na sa kanilang silid at iniwan si Marcos na naghihintay pa rin sa labas. Pagsapit ng umaga, nagplano ang magkapatid na puntiryahin ang dalawa pang branch ng Midland Bank, at magiging sapat na ito para sa kanilang kakailanganing halaga. Suot ang kanilang maskara at dala ang mga baril ay pinuntahan nila ang isang branch, ngunit labis silang nadismaya nang malaman na sarado pa ito, kaya sa huli ay wala silang ibang magagawa kundi magpatuloy sa huling branch. Gayunpaman, habang nasa kanilang daan, nagdesisyon si Tanner na pumunta sila sa isa pang bangko sa ibang lungsod, dahil mas malaki iyon at siguradong makukuha nila ang kanilang nais na halaga. Bagamat nag-aalangan si Toby, sa huli ay napilitan siyang pumayag dahil wala na silang ibang pagpipilian, at iniwan ang kanyang sasakyan sa kalsada upang iisa na lang ang kanilang dala. Samantala, pinag-usapan ng mag-partner ang maaaring susunod na pupuntiryahin ng mga salarin at dahil sarado ang isang branch sa isang lungsod, matagumpay nilang nahulaan na ang susunod nilang target ay ang mas malaking bangko, kaya agad silang nagmaneho papunta doon. Sa sandaling makarating ang magkapatid sa bangko, agad silang pumasok at inutusan ang lahat ng tao na humiga sa sahig. Everybody get on the ground! On the ground! Now! Tell them to stand up! Open the drawers! Lingid sa kanilang kaalaman, isang babae ang nag-text sa kanyang ama tungkol sa nangyayari at humingi ng tulong. Hey! Get out! Agad na lumabas ang dalawa ngunit sinalubong sila ng sunod-sunod na bala mula sa tatay ng babaeng humingi ng tulong na kasama ang mga armado nitong tauhan. Sa kabila nito, matagumpay na nakapasok sa sasakyan ang magkapatid at mabilis na nagmaneho palayo, ngunit agad silang sinundan ng mga lalaki. Habang papunta doon, nakatanggap ng tawag ang mag-partner patungkol sa panibagong pagnanakaw, at nagsaya si Marcos dahil sa kanyang tamang hinala. Ah! What'd I tell you? Give me an Indian whoop. Come on! Samantala, habang patuloy silang tinutugis ng mga lalaki sa sasakyan, nalaman ni Tanner na tinamaan ng bala si Toby sa tiyan, ngunit malayo ito sa bituka kaya malaki pa ang tsansa niyang mabuhay. Sandaling inihinto ni Tanner ang sasakyan at lumabas dala ang baril, kung saan walang habas niyang pinaulanan ng bala ang mga humahabol sa kanila, na dahilan upang umatras ang mga ito at itigil ang pagtugis. Kalaunan ay nagpatuloy sa pagmamaneho ang dalawa, hanggang sa makarating sila sa iniwang sasakyan ni Toby, kung saan ibinigay ni Tanner sa kanya ang lahat ng pera at sinabihan siyang ituloy ang kanyang plano para dito. Napagtanto ni Toby na magsasakripisyo ang kanyang kapatid para sa kanya at maaaring ito na ang huling pagkakataon na magkita sila, kaya sa huli ay nagpahayag sila ng pagmamahal sa isa't isa.
Dumiretso si Tanner sa kanyang ruta upang harangin ang mga pulis, habang si Toby naman ay dumaan sa ibang kalsada. Nagpahabol si Tanner sa mga pulis at noong makarating sila sa isang burol, sinindihan niya ang gasolina sa kanyang sasakyan, bago lumabas at hinayaan itong sumabog sa daanan ng mga pulis. Umakyat siya sa mataas na bahagi at inihanda ang kanyang sniper upang subukang ubusin ang mga humahabol sa kanya. Nalaman ni Marcos na isa lang ang umaatake sa kanila, kaya naisip niya na napatay si Toby ng mga lokal na tumugis sa kanila kanina. Well, if they did, they got the smart one. This old boy's out of his mind. Slip up this canyon and tomahawk that son of a bitch. Ranger down, call it in. Get back! Get back! Back him up! All right, he's hid up in that brush on that hill. Can you get me up there behind there? That's gonna be a 500-yard shot if he's where you said. Just get me there! Samantala, napadaan si Toby sa isang checkpoint, kung saan maingat na tinatanong siya ng isang pulis kung saan siya nanggaling at kanyang pupuntahan. Kinakabahan na ipinaliwanag ni Toby na sarado ang daan sa kanyang pinanggalingan, at noong hiningi ng pulis ang kanyang lisensya, agad niya itong ibinigay. Sa kabila ng suspetsa ng mga pulis, wala silang dahilan upang hulihin si Toby, at dumagdag pa ang kanyang malinis na record hindi tulad ni Tanner. Sa huli ay pinahintulutan siyang makaalis, kung saan agad niyang nilinis at inasikaso ang kanyang sugat. Sa kabilang banda, nagawang makaakyat ni Marcos sa tuktok at nakita ang lokasyon ni Tanner, na kasalukuyan pa ring pinapaputukan ang mga pulis. Kinuha ni Marcos ang sniper ng lalaking kasama at noong sandaling tumigil sa pag-atake si Tanner, pumunta si Toby sa Indian Casino, at narinig sa balita sa telebisyon ang tungkol sa pagkamatay ng kapatid, at nalaman rin niyang si Marcos ang may gawa nito. Kinaumagahan, pumunta si Toby sa Texas Midland Bank upang bayaran ang pagkakautang sa kanilang ranch. Sinabi ng manager na ipapasa niya ang lahat ng dokumento sa abogado ni Toby, ngunit pinilit siya ni Toby na gawin ito sa kanya mismong harapan upang masiguro na matagumpay ang lahat ng pagbabayad. Bago siya umalis, sinunod ni Toby ang payo ng kanyang abogado at hiniling sa manager na i-manage ng bangko ang trust para sa kanyang mga anak. Pagkalipas ng ilang araw, bumisita ang retirado ng si Marcos sa kanyang dating opisina at nakausap ang pumalit sa kanyang posisyon, kung saan hiniling niyang makita ang ilang mga files patungkol kay Tanner. Ang kaso ay kasalukuyan ng sarado, dahil tanging si Tanner lang ang kanilang sospek sa mga pagnanakaw, habang si Toby naman ay walang anumang direktang kaugnayan sa mga ito at mayroong malinis na record, at dumagdag pa na walang witness ang nakakilala sa kanya. Tinanong rin nila ang waitress na nakausap ni Toby, ngunit dahil kinuha ni Marcos ang binigay na $200 tip sa kanya, sinabi niya sa kanila na hindi si Toby ang kanyang nakausap sa restaurant. Kumbinsido sila na walang kinalaman si Toby sa mga pagnanakaw, dahil nalaman nilang kasalukuyang kumikita ng malaki ang kanilang oil drilling business, at dumagdag pa na mismong Texas Midland Bank ang nagmamanage sa kanilang trust, kaya malabo umanong pagnakawan ito ni Toby. Sinabihan si Marcos na hindi sospek si Toby, at inabisuhan siyang hayaan na ito at ipinaalalang retirado na siya. Gayunpaman, ayaw palampasin ni Marcos ang kaso na pumatay sa kanyang partner, at desidido siya na pagbayarin ang lahat ng may sala. Sa huling eksena, binisita ni Marcos si Toby sa kanyang ranch, ngunit sinalubong siya nito na may hawak na baril. Sa kabila ng tensyon sa pagitan nila, hinayaan siya ni Toby na umupo at inalok pa siya ng beer. Ipinaalam ni Marcos na alam niyang may kinalaman si Toby, dahil masyadong matalino ang kinalabasan ng plano at hindi siya naniniwala na si Tanner ang may gawa ng lahat ng iyon. Dahil sa laki ng kinikita ng pamilya ngayon ni Toby, hindi maiwasang isipin ni Marcos kung bakit pa nila kailangang magnakaw, na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na katao at kabilang naroon si Albert, na mayroong naiwang malaking pamilya.
Ipinaliwanag ni Toby kung paanong ang kanyang buong angkan ay nagdusa sa kahirapan na animoy isang sakit na nagpasa-pasa sa lahat ng henerasyon, ngunit hindi na ngayon, dahil hindi hahayaan ni Toby na danasin ito ng kanyang mga anak. Not anymore. This is theirs now. I ain't never killed no one in my life, but if you want me to start with you, let's get on with it, old man. See if you can grab that pistol before I blast you off this porch. Sa sandaling nagkakainitan na ang dalawa, biglang dumating ang mga anak ni Toby kasama ang dati niyang asawa kaya uminahon sila at nagpanggap na magkaibigan. The things we do for our kids, huh? Bago pa tuluyang makaalis si Marcos, binanggit ni Toby na handa siyang tapusin ang usapan nilang ito anuman ang kahihinatnan. Oh, I'd like that. Ready to be done with this? You'll never be done with it no matter what. It's gonna haunt you, son, for the rest of your days. It's gonna haunt me too. If you stop by, maybe I'll give you peace. Maybe. Maybe I'll give it to you. Maraming salamat sa panonood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutan mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong Tagalog movie recap.